Iniinda ng mga pasahero ang mahal na pamasahe ngayong magpapasko. Ayon sa isang grupo, posible pang umabot sa triple ang pasahe kapag merong surge. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Tuwing Desyembre, matindi ang traffic. Mahirap ding makasakay. Pasakit na nga ang paghahanap ng masasakyan, mataas pa ang pasahe. Ganyan nga raw ang problema ni Hana na umaasa sa mga Transport Network Vehicle Service. Higit 1.5 oras daw ngayon ang inaabot bago siya makakuha ng masasakyan. Mas matagal kumpara sa 5 minuto lang na pag-book bago pumasok ang Vermonts. Mahal pa. Ang drop-off point is mostly MOA. For example, dyan lang from Wakwak, mga dati 300. Tapos ngayon, umabot na 500, 400, gano'n. Napansin din ni Jerome ang mahal na pamasahe. Ang binababaan ko po is One Ayala, the terminal po. Kapag may binubuk po ako from there, kunyari minsan pamakati lang po. Ang may mataas na po agad yung pamasahe. Kunyari Green Sun Hotel po. Parang minsan umaabot na po siya ng 200 kahit parang malapit lang naman po siya. Ayon sa grupong Digital Pinoys, posibleng umabot ng higit pa sa doble o triple ang pamasahe kapag may surge fare. Hindi raw katanggap-tanggap ang tila kalabisan o pagsasamantala sa mga pasahero. Panawagan ng grupo sa LTFRB, silipin at kontrolin ang surge pricing mechanism ng TNVS platforms. Kung sobrang taas ng pamasahe, ay nade-deprive yung mga pasahero and therefore dumadagdag sila doon sa problema, doon sa volume na sinasalo ng mga cheaper modes of transportation na alam natin sobrang kulang din naman. Kabilang din sa itinuturong nakadagdag sa traffic ang mga nakahambalang na sasakyan sa kalsada. Kaya ang Metro Manila Development Authority pinaghahatak ang mga sasakyang iligal na nakaparada sa mabuhay lanes sa Quezon City. Sinubukan pang makiusap ng mga tauhan ito pero di umubra. Wala kang maparking sa loob po, sir. Kasi aabot to sa pader po. Didikas siya. Kaya dito kami nagparada. Sakit daw sa ulo ang mga nakahambalang sa mabuhay lanes, lalo na sa mga establishmento at kainan ngayong kaliwat kanan ang mga Christmas party. Marami po kasi sa atin, nakasanayan natin na anywhere we want to park, iwan natin sa sakyan. Ang reasons po natin, malapit lang po sa pupuntahan. Ang reasons po natin, labas ng bahay namin. Yung mga ibang reasons naman po natin, ayaw natin maglakad. So, dyan po pumapasok yung tinatawag nating entitlement. Pinulong na rin ng MMDA ang mga kinatawan ng 5 lokal na pamahalaan na sakop ng Marcos Highway na nakaranas ng hebigat na traffic noong Sabado. Kabilang sa mga pinlano ang pagkakaroon ng movable orange barriers sa intersection sa Marcos Highway at Hill Fernando Avenue para ma-adjust kapag traffic. Pumirma rin ang kasunduan ng mga LGU sa pagpapahigpit sa anti-illegal terminal at anti-illegal vendor sa lugar. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.